Okay, let's go to our topic. Are you excited this afternoon? Excited din po ako. Amen. Sa ating pong last na episode na po ng ating pong nalaglagan ako ng bunga na series. Amen. My question is this. Kamusta? Dahon na lang ba ang natira? Kamusta? Pastor, pati sanga, sumama. Nako, ano ba naman niya? Medyo mahirap yan. Hello? Kapag pati sanga, nalaglag na. Are you there? Ibig sabihin, wala ng bitamina ang iyong pagkapuno. Wala ng nutrisyon, no? So, hindi ka na nadidiligan or hindi ka na naalin na ano tawag dito, napapausukan. May tawag dyan eh. Yung puno, fertilizer. Or pinauusukan, kalburo, tawag nila, no? Kinakalburo or ano man. But anyway, no po, in our last episode, no, ng ating pong series, nalaglagan ako ng bunga, pag-usapan po natin ang salitang self-control. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, self-control daw. What the word comes in your mind every time na may maririnig mo, self-control. Talaga naman, no? How are you today? Kamusta ang self-control mo? Nagkaroon ka ba ng road rage kanina? Kamusta? Boom, sa mga driver, bumusina ka na naman ba ng matagal doon sa nangkat sa'yo? Kamusta ang mga may self-control na na-test ang self-control? Kamusta ang mga may pasaway na anak dyan? Yan. No? Kamusta ang mga may makukulit na kapamilya dyan? Kamusta ang self-control mo? Okay pa ba? Nalaglag ba o nakakabit pa rin ang bunga na yan? Pag-usapan natin yan ngayong maghapon. Kausapin natin ngayong maghapon. Ngayong hapon. Ano po ba yan? Ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ngunit ito ang bungang makikita sa taong mamumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano yan? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. In English, self-control. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Grabe, no? Pagpipigil sa sarili. Yung bang tipong nanggigigil ka na, gusto mo nang pisilin ang pisngi ni Pastor Miggy, hindi mo pa rin magawa, no? Yeah, nanggigigil ako sa'yo, Pastor. Kasi sa tuwing nakikita ko si Pastor Miggy, talagang, alam mo, talaga, ang sarap yakapin yun eh. No? Talagang nakakagigil eh. Or merong ibang gigil naman, yung gigil na para bang inis na inis ka na doon sa isang tao. No, para bang hanggang sa bangungot mo kasama mo. No, may mga taong ganyan na talaga namang hirap na hirap. So pag-usapan natin yan. Let's bow our head and let's pray. Lord, maraming salamat sa mga oras pong ito, Lord God. I pray, Lord God, for the help of the Holy Spirit. I decree and declare, Lord God, by the power of your word, Lord God, you will release your energy and power to transform our heart, to renew our mind and to change our life situation. Through your word, Lord God, through your word, itago niyo po ako, Panginoon, sa inyo pong presensya. Bagkos ang makita, Panginoon, ay ang kalakasan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. So the Greek word ng self-control ay ang salitang enkratia. Hindi po yan encantadia. Wala po dyan si Hator. Ay, teka, may Hator ba ngayon sa Encantadia? Wala. Amiga, meron. Lumabas ang mundo ng mga Hator, wala. So, enkratia. It signifies the ability to master one's desires and impulses. Essentially, practicing self-restraint. No, in short, yan daw yung mga taong napakahaba ng pasensya pagdating sa mga bagay-bagay. Amen? Hello? Nandiyan pa po ba tayo? No?
Tignan po natin to. In Romans chapter 8, verse 8, and those who are in the flesh, in Amplified Version, living a life that caters to sinful appetites and impulses, cannot please God. Ano daw? Kapag daw ikaw ay wala sa hulog, are you there? Kapag daw ikaw lumiliglig yung bunga ng self-control sa'yo, amen, at hindi nakakagawa ka na ngayon ng hindi maganda, hindi na daw yan nakakalugod sa Panginoon. Amen? Kasi bakit nabubunga na ngayon yan ng pagkakasala? Kasi bakit tinatawag ka na ngayon ng iyong laman, fleshly desire. At glory to God, nang tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng pagbabago. Nagkakaroon po ng inner changes. Nagkakaroon ng maayos na takbuhin ang ating pong mga karakter, ang ating pong mga attitude. Amen. Amen? Ayan, okay na ba yan? Sige, medyo, nyo lang yan. No? So, my question is this. Bakit ba natin to kailangan pag-usapan? Why do we need to talk about this one? Bakit ba natin kailangan pag-usapan ang salitang self-control? Saan ka ba ngayon? Ito ang tanong. Saan ka ba ngayon nagpipigil? Ano bang yun yung tinatakbo ng self-control mo? No, kasi minsan alam niyo po, isa po sa sobrang mainit na topic to eh. Napakainit na topic. Amen. No, especially self-control. Yan. Ngayon, saan ba na-challenge ang self-control mo? May ipapakita ko sa iyong napaka-importanting isang bagay na nakakapagpa-challenge ng self-control natin. And many of us, no, pag nakita ito, sigurado may ligligan. Ano ito? Eto. Nakita nyo ba yan? Nakita nyo ba yan? Alam nyo, ang hirap ng self-control dyan. No? Ang mesa, sabi nila, ang Pilipino, pag may mesa, automatic may kainan. At sa bawat kainan, hindi pwedeng mawala ang Coke. Tingnan mo, imagine. Hello, Coke is life. Are you there? Ang hina ng pasensya ng karamihan dyan. Hello! May narinig pa akong pastor, ayoko na lang pangalanan, tingin po kayo sa akin saglit. May narinig pa akong pastor, sabi ng pastor na to, kapag ako namatay at napunta ako ng langit, kapag walang coke doon, hindi langit yon. Imagine mo yung grabe, no? Sa sobrang idolatry sa coke. Grabe! Are you there? Alam niyo po, ang hirap ng self-control. Sinubukan ko ang aking sarili. Sabi ko, within 1 month, no, hindi ako iinom ng Coke. May mga fellowship dito sa church. Ngayon, every fellowship, merong nag-aambag ng pambili ng soft drinks. Ako po kontento na ako sa tubig at kape. No, kahit papano yung kape, okay na po sa akin yan. Biglang pag may bumili at nilapag pa, sa harap ko pa. Tapos nagpapawis yung bote. No, parang ganyan, no, nagpapawis yung bote. Pag binuksan na yung takip, sinisipulang ka. No, talagang mapapalingon ka. As in, hello. Sino yung ganyan? Pag binuksan yung ito yung sit-sit na kapag sinitsitan ka, kikiligin ka eh. Are you there? Sa iba, hindi ito, yung mga nasa healthy lifestyle dyan, hindi kayo makaka-relate sa akin. Pero dun sa mga abuso sa sugar, ayan, are you there? Isa po yan sa mahirap i-control. Amen. Lalo na sa mga bumabiyahe. Sa amin po ng mga bumabiyahe, madalas halos sa araw-araw, para hindi ka antokin sa biyahe, you need to drink a 1 bottle of Coke. Yun gano'n lang dapat, sakto lang. Yung maliit lang. Coke! Gano'n lang dapat. Kamusta yan? Coke pa lang yan. Paano kung ito pa makita mo?
sanjupsal. Alam nyo, ang hirap ng self-control sa sanjupsalan. Hello? Are you there? Lalo na pag nag-crave ka. And sanjupsal is one of the ano na yan. Alam nyo po, ang ganda, sabi nila, ang pinakamagandang impluensya ng mga Koreano sa mga Pilipino, ang unli food na sanjupsalan. No po? Lalo na kapag nakita ko na yung kainan na ang pangalan Sumoniko. Ang sarap ng kanilang wagyu na karne, no? Grabe, no? Hello, yan ang hirap ng self-control diyan. Kahit anong sabi ko na pag naandyan na ako sa sanjupsalan, ang kakainin ko na lang dyan ay lettuce and beef na karne, wala, pag lumitaw pa rin yung kanin, wala na akong magawa. As in, no? Mapapakain pa rin talaga, mapaparami pa rin talaga. At ang hirap pigilan ang sarili. Sino ang nagsasuffer na kapag pumasok ka na dyan, hindi mo magawang tipirin ang sarili mo? Kailangan bumomba ka. Wala lang si wala lang si Tito Weng at saka si Tetel, no? Usapang sanjupsalan. Talagang pag kami ay pumasok ng ganyan, tumitibag kami ng halos 3 hanggang 4 na kilo pag, pag nasa iisang mesa kami. No, lalo na unlimited, no? Itabi mo pa dyan si Mildred tsaka si Nanay Miriam. Pambihira, matindi. Baka hindi lang 3 o 4 na kilo, hanggang 5 kilo pa siguro yan. Grabe mag-unli, ang tindi. Damay-damay na to talaga, no? Si Pastor. No, sanjupsalan, isa yan sa napakahirap pigilan, ang self-control mo dyan, malalaglag yung bunga mo dyan. Are you there? Ito pa ang isa sa napakahirap pigilan. Shopping! Hello! Ang hirap niyan. You know that there is a 3 big temptation island in Fairview? There's a 3 big temptation island here in Fairview. Terraces Mall, Robinson, and SM. Nagtapat-tapat yung mga isla na yan. Temptation Island yan eh. Pagpasok mo dyan, promise, bubulaga sa'yo ang mga sale. Are you there? Nandiyan pa po ba tayo? At kapag sale, nangangatepitaka ako, kailangan kong pumunta doon at kailangan pasukin yun. Sasabihin mo, sasabihin ng bulong, hindi mo pa kailangan. Hindi mo pa kailangan. Paano kung kailanganin mo na? Di dapat meron ka na. Bilihin mo na. Bilihin mo na yan. Bilihin mo na. Ay di ikaw ngayon, di ba? Mapapabili ka ngayon. Ang hirap pumasok ng mall. Hello, kami kagagaling lang namin ni Mrs. kahapon sa SM. Pinaayos ko yung aking relo. Etong relo na to, almost 3 years ko nang hindi may suot. Salamat sa Panginoon na isuot ko na. No? Nagawa na. Pero alam nyo, yung mata ko, yung katawan ko, dinadala ko sa surplus. Hinihila yung pa ko sa Adidas. Hinihila yung katawan ko dun sa Uniqlo. Alam nyo, grabe, hello! Ayun, hirap pumasok sa SM. Ano ginawa ni Pastor Akin? Hinila niya ako doon sa tuhog-tuhog na kainan. Tara doon tayo. Mas okay dan dito na lang tayo pumunta. Hello! Ayun, nag-date kami sa tuhog-tuhog kahapon. No? Yung kwek-kwek na kanyang paborito. At saka yung paborito namin, patdog. Patdog ba yun? Patdog. Patdog, yan. Nung hindi pa kami mag-asawa, yun yung lagi namin kinakain ay patdog. Yun lang yung kaya ni Pastor kasi. Andiyan pa po ba tayo? Amen! Yan, napakahirap na temptation to, lalo't-lalo na kung addict ka dito. Sa totoo lang. No? Minsan, ano naman ito, personal, ikikismis ko lang sa sarili ko, okay lang ba? Okay lang. Hindi naman kayo ma-offend kay Pastor Emma, no? Nag-usap-usap kami mga ministers. Sabi ko, alam nyo, I encourage you. Minsan kasi para alam nyo yung buhay natin parang showbiz na.
Sabi kong ganon. Kasi talagang hubad ka sa mga tao eh. Mula ulo, mukhang paa, titignan nila. Di ba? Titignan ng tao, so kailangan lagi kang mukhang fresh, kailangan lagi kang ano. Sabi ko, mukhang maganda talaga. Iba-iba yung suot natin every Sunday. Kasi mamaya-maya may magre-reklamo na naman si Pastor, wala na yatang ibang may damit to. Paulit-ulit na lang yung dinadamit niya. Sabi ko, ang gastos maging minister minsan, no? Amen. Kaya minsan tuloy, mapapapasok ka sa mall, ano kaya yung bagay sa akin dito? Kaya mapapabili ka na naman. Amen. So napakahirap. Especially kapag ito ang iyong kaharap. Sa cellphone mo ngayon. Dumagdag pa to. Sino pag chinek mo yung cellphone ng katabi mo automatic, meron yan. Meron yan. Meron yan. Sino naka-platinum na? Grabe, no? Yung Shopee, nagbibigay ng pautang yan. May credit limit ka ng almost 15,000. Pwede nang bumili ng motor pagdating. Grabe, no? Nakita niya yung Shopee, Lazada, TikTok, and Temu. Siningit ko na yung Temu bago yan. Maraming beses ako nabiktima ng Temu na yan. No? So, maganda naman ang resulta. No? Kung tamad ka mag-mall, ito yung isang another na temptation online. Yes. Yang mga yan ang hindi mapakali. Lalo't lalo na kapag, ano ngayon? July. So may aabangan ka ngayon, yung August. 8. No? 8 sale. May 50%, may blah, 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 and so, and so. So ito po yung mga some of the nagpapalaglag ng self-control po natin. Amen? Shopee, Lazada, TikTok, Temu, lahat meron na dyan. Si Mrs. nagagalit sa akin. Oh, ano na naman yung in-order mo? Pati nuts ng tornilyo. Anin mo yan. Hindi, basta kakailanganin yan. Alam mo yun, mapapa-order ako dun sa may nuts ng tornilyo, may mga tools na ano pa. Ngayon, meron naka-add to cart sa akin, isang tools na sinlaki ng maleta na ang laman na tools is 250 pieces tools. Talagang as in isang maleta siya, trolley. Pag ganun, ang hilig namin sa mga tools, ewan ko ba kung bakit. Ang hilig ko sa tools, pag nakakakita ko ng tools, parang gusto kong mga likot ng kung ano-ano man sa bahay. No? So, ayan yung natin, yung add to cart ko, tinignan ko yung presyo ng kabuuan. My God, nagulat ako. Aabutin ng 320,000. Pag pinull out lahat, anong ginawa ko? Binura ko lahat. Masyado kang baka mapunta lang sa iyo yung kita ko. Teka muna, erase. Talaga. Alam niyo, habang ine-erase mo, nalulungkot yung kalooban mo. Pero sabi ko, gusto ko manatili yung bunga ng Banal na Espiritu Santo, yung self-control. Kailangan kong kontrolin yung sarili ko dito sa mga pinag-o-order ko. Are you there? Kagigising mo pa lang ng umaga, may kumakatok na si Adrian. Kain niyo ba? Sir Eman. Yung gano'n. Bigla. Sir, Shopee po. Para kay Ma'am Kimi, pati para po sa inyo. Magkano? 1.9 po. Ha? Anong 1.9? Hindi, bakit? Pati yung mga diaper kasi ng mga bata, doon na rin namin ino-order. So nakita po natin, ang laking bagay, no? Pero alam nyo, daglag ang pera mo talaga dyan. Yung wallet mo, mangangamba, mawawalan ka ng control sa iyong sarili, o order ka ng o-order, lalo't lalo na itong mga vlogger na ito, no? Kainis. Diba mga budol? Lalo na kung ganito, ang daming vlogger, sasabihin, kung saan nga masarap, dapat pinupuntahan. Ang dami na naming napuntahang hindi masarap. Di ba? Ang hirap. So nakuha po natin, no? Pero alam niyo po,
Isa po sa nakita ko in our topic this afternoon, isa po sa nakita ko na masarap, no, napatibayin sa bunga ng banal na Espiritu, especially to the fruit of self-control is this one. Isa po sa mahirap pigilan daw ay yung anger. Amen? One time, may napanood po akong vlog, tingin po sa akin saglit, may napanood po akong vlog, na-rebuke ako talaga doon. Isang vlogger na psychiatrist, no po, na sinasabi niya na kayo, pinapayuhan niya yung mga magulang o mga parents na nakikinig sa vlog na to. Yung mga parents daw na palasigaw. Naka-encounter na kayo ng ganyan. Yung mga parents na palasigaw sa anak. Yan daw yung mga parents na nasigawan ng kanilang mga magulang din. Yes. At binabawi nila ngayon sa anak nila. So, alam niyo yung adaptation culture, yung minamanang kultura. Hello? Kasi alam niyo daw, isa daw sa nasisira kapag daw palasigaw ka, yung lagi kang irritable, tumataas ang boses mo doon sa anak mo. Alam niyo kung ano nangyayari? Yung anak daw natin bumababa yung self-esteem. At kapag bumaba yung self-esteem, bababa din daw yung tiwala nila sa kanilang sarili. Are you there? Mawawalan silang, masisira ngayon yung kanilang social life. No? Na ngayon, baka dumating yung punto na yung anak po natin is either introvert or extrovert. Nandiyan pa po ba tayo? Nandiyan lang sa sulok kasi nga takot magkamali. At kapag natakot magkamali, at kapag nagkamali, masisigawan, so hindi na lang kikilos. Kaya marami pong mga tao ngayon, kaya po sila ganyan. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Kaya ganyan yan, baka may naranasan yan. Amen? So isa po yan sa nakita ko po, no, nireview ko ng Lord dyan. Kasi minsan, sa sobrang bait po ni Carlos, tsaka sobrang bait ni Lucas, itong dalawang to talaga naman, pag nagharap, dalawang po ang katumbas. As in, talagang yung patience mo, yung self-control, lahat ng 9 fruits of the Holy Spirit, talagang macha-challenge. Carlos! As in, ganun talaga yan. Naririnig na ako ng mga kapitbahay niya. Ano na naman yan, anak? Ganun. Yung isa, iiyak, ganyan, inaasar ng kuya, and blah, blah, blah. No, ayaw, blah, blah, blah. Di ba? Hello? Nandiyan pa po ba tayo? Isa po to sa nakita ko na masarap Kasi yung mga nasabi ko nung una, itong mga to, yung mga yan, kaya po natin pigilan sarili po natin dyan eh. Are you there? Ito po yung mga bagay na kapag tumaas na yung blood sugar mo, matututo ka na, titigil ka na eh. Sa totoo lang, kapag medyo nag-uubis na at bumibigat na, titigil ka na eh. Lalo dito, kapag yung batok mo nananakit na at kailangan mo na ng losartan, at saka na, bigla natawa ka, Tito Ricky losartan, ano pa ba? Amlodipine, ayan, talaga medyo mapapatigil ka na. No? Lalo na kung yung 199 pesos na sanjupsalan dyan sa may Commonwealth ang papasukin mo, puro taba! As in, di ba? Tapos, eto, mapipigilan mo, lalo na kapag nawalan ka na ng pera at hindi pa padating yung kinsenas katapusan, mapipigilan mo eh. Eto rin, ganun din. Pag wala ka ng pambayad, mapipigilan mo. Pero eto, meron ka o wala ka na pera, naandyan yan. Espiritu yan eh. Are you there? At kahit anong panahon, mainit man ng panahon, malamig man ng panahon, naandyan yan. May SM, Fairview, Robinson, o wala man yung mga mall na yan, naandyan pa rin yan. Hello, are you there? Ganyan katindi, yung galit na yan. At diyan, yan ang kadalasan, ayon sa survey, yan ang kadalasan na nagpapalaglag ng lahat ng bunga. Amen! Yung baba ng iyong, ano tawag dito?
yung baba ng iyong yung temper mo masyadong mababa. And we have this story in the Bible, and there is a character in the Bible na may makukuha ng tayo ng lesson. Are you excited? Introduction pa lang yun, kapatid. There's a story in the Bible, there's a man, a prophet, no, na talaga namang makukuha na natin ng lesson. Yan ay ang buhay ng taong ito. Sino yan? Sino si Sus? May narinig ko si Sus. Si Moises yan. Obvious naman, may tablet na hawak. Kamukha ba ni Jesus? Okay, bahala na kayo. Yung mga AI kasi ngayon nakakainis no? May narinig ako si Jesus. Si Moises. Are you there? Kilala niyo po itong taong to? Siyempre, no? Siya lang naman yung tao na nag-alis sa Ehipto ng alin? Ng mga Israelita. Grabe ang nito, itong taong ito. Sobra din naman ang pagtuturo ng Diyos sa kanya. Kaya nga lang, merong isang karakter si Moises na minsan pag nabasa mo yung istorya ng buhay niya, maiinis ka. Kakaiba Are you there? Pag-aralan natin yung isang istorya na ginawa ng tao to, ng propetang ito, ng lingkod ng Diyos na ito. Ano itong istorya na to? Nung oras na sila ay nauhaw at nangailangan ng tubig. Tignan natin. Ang sabi ng Numbers or Bilang 20, verse 1 to 3. Noong unang buwan, dumating ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin. At nagkampo sila sa Kadesh. Doon namatay si Miriam at inilibing. Walang tubig doon. Walang tubig doon. Kaya nagtipon na naman ang mga tao laban kina Moises. Grabe, no? Hinighlight ko lang po yung ano na yan, yung kulay pula na yan. Walang tubig doon. Ano ginawa ng mga loko? Nagtipon-tipon para kalabanin na naman si Moises. Trabaho talaga ng mga tao yan no? Yung, ang bait. Nakipagtalo sila kay Moises sa sinabi, mabuti pang namatay na lang kami kasama yung mga kababayan naming namatay noon sa presensya ng Diyos, ng aming Panginoon. Grabe, no? Alam mo yung mga murmuring kapag naririnig mo yan, lalo na sa ministry or kaya sa loob ng bahay, nandiyan pa po ba tayo, may kausap pa ako? Ba naman itong dapat hindi ako nag-resign. Ba't pa ako nag-resign? Kaya nahihirapan tuloy ako. Mga ganung bagay. Tingnan natin yung kasunod. Bakit dinala mo kaming mga mamamayan ng Panginoon dito sa disyerto? Para ba mamatay kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto at dinala kami rito? Sa walang kwentang lugar. Grabe naman, no? Sa walang kwentang lugar na kahit trigo, igos, ubas, pomegranata, ay wala. Grabing reklamo, no? Amen. Are you there? Pastor Raymond, ba't nilagay mo dyan yung church sa lubak-lubak ang daan? Sira yung sasakyan namin Mga ganun, no? Are you there? Bakit ganyan ang kinuha mong lugar? Bakit ganyan blah, 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 and so, ang dami. Kaya iniwan ni na Moises at Aaron ang mga mamamayan. Bahala kayo dyan. Ang dami niyong kudash. Bahala kayo dyan. Nasa Kadesh kasi sila Kaya marami silang kudash. Nandun po ba tayo dyan? Ang hirap mag-joke. Ano ginawa nila? At nagpunta sila sa Toldang Tipanan. No, kung saan naroon yung Ark of the Covenant. Ano ginawa nung dalawa na nalangin? Nagpatira pa sa Panginoon. Pagkatapos, nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng ating Panginoon. Grabe, no? Nung habang pagkatapos nila magpatira, siya karabahan, lahat na. No? Ngayon bumaba yung presence ni Lord. Pagbaba ng presence ni Lord, ano na problema niyo? Wala na kaming Wilkins. Are you there? Sinabi ng Panginoon kay Moises, kunin mo ang iyong baston at tipunin ninyo ni Aaron ang buong mamamayan. At habang nakatingin sila, utusan mo ang bato na maglabas ng tubig.
At mula dito, aagos ang tubig sa pamamagitan nito. Mabibigyan ninyo ng tubig ang mga mamamayan para makainom sila at ang kanilang mga hayop. Next, kaya kinuha ni Moises ang baston sa presensya ng Panginoon doon sa may tol ng tipanan ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya pagkatapos. Tinipon ni na Aaron ang buong mamamayan sa harapan ng bato at sinabi ni Moises sa kanila, makinig kayong mga suwail. Inutos ba ni Lord yon? Grabe talaga to si Moises, no? Siguro dahil sa dami na narinig niyang mga murmuring, grabe, pangit-pangit ng pastor na yan. Gano'n, kung ano ng mga pinagsasabi ng mga pastor na yan, kung ano ng mga naiisip na gawin, kung ano ng mga, anong vlog, reels na yan. Bakit ang daming mga pakinemi ng pastor na yan? Mga gano'n, hello, are you there? Ang daming mga murmuring. Amen. Ano kaya? Kayong mga suwail! Tigas ng ulo nyo! Dapat ba namin kayong bigyan ng tubig mula sa batong ito? Nagtanong pa. Hindi naman yung sinabi nila, pagkatapos daw, pagkatayo mo, tanungin mo sila kung gusto ba nila ng summit. Di ba? Hello? Are you there? Di ba? Ibang klase si Moises, matindi. Ano ginawa niya? Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang baston, pinalo ng 2 beses ang bato. At bumulwak ang tubig mula rito at uminom ang mamamayan at ang kanilang mga hayop. Pero, sinabi ng Panginoon sa kanila, dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, na ipapakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng mga Israelita, hindi kayo ang mamumuno sa pagdadala ng mga mamamayang ito sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Grabe yung consequence ng matinding galit ni Moises. Nakita niyo po? Hello? Moises, teka, hindi yan yung pinagawa ko sa'yo. Ang pinagawa ko sa'yo, kunin mo yung baston hindi para ipalo. Palo ko sa iyo yan ha? Hindi ka nakikinig Kunin mo yung baston, humarap ka dun sa mga tao, ikomand mo yung stone. Magsalita ka sa bato, bubulwak yung tubig dyan. Amen. Hello, may nakita po tayo, may napansin po tayo. Amen. There's a consequence. Nakainom ang mga tubig, yes, yun yung blessing from God. But there is a consequence doon sa hindi pagsunod. Amen. Ano yung naging problema ni Moises? Yung temper niya. Ang ikli ng pasensya niya. Ang ikli ng kanyang damdamin. Hindi niya mapahaba. Hello, nakita niya kung gaano kabuti sa kanya ang Panginoon. Tapos pagdating sa iba, hindi niya magawang maging mahabang pasensya niya kung paano naging mahabang pasensya ng Lord sa kanya. Amen. Hello, nandiyan pa po ba tayo? Kaya alam niyo po, itong lesson ni Moises na to, merong matinding impacto sa buhay po natin. Kaya alam niyo po, marami ang napapahama kapag hindi mahaba ang pasensya. Kapag may pasensya mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa magulang mo, kapag hindi mahaba ang pasensya mo, I tell you kapatid, minsan merong destined purpose ang Lord na dapat mapuntahan mo. Kaya lang ang problema, hindi ikaw yung nakarating. Ang problema dahil sa hindi mo pagsunod sa Panginoon, yung tolerance ng self-control mo maikli, hindi ikaw yung makakapunta, yung iba ang makakapunta. That's why, ibinigay kanino? Kay Joshua. Ibinigay kay Joshua ang kapangyarihan para makapasok ang Israel sa lupang pangako. Bakit? Hindi makapasa-pasa si Moises doon sa challenge ng alin, ng kanyang haba ng pasensya. Yung self-control, ang hirap para kay Moises. Meron pa nga salita si Moises, hindi ko na lang naisingit yan yung salita niya, tanggalin mo pangalan ko sa aklat ng buhay. Tigas ng ulo ng mga Israelitang ito, Panginoon, pag hindi nakinig sa akin to, hello, tanggalin mo pangalan ko sa aklat ng buhay. Kaya alam niyo po, mag-iingat po tayo pag ikaw talaga, alam niyo yung pakikipag-usap mo sa Panginoon, are you there?
Matindi pa nga si Moises, hindi kami aalis hanggat hindi mo kami sinasamahan. Ang tindi ng mga ano niya sa Panginoon. Yung self-control niya sa Diyos, ang hirap. Niyang kumapit, siguro yung self-control niya, nakakurot na lang talaga, no? Huwag kang bibitaw. Biglang nawala nung time na alin, doon sa tubig. Naku, tubig na lang. Sasabihin mo lang doon sa no? Doon sa malaking bato, sasabihin mo lang, sirit na. Ganun lang yung gagawin mo. Di ba? Sige na. Bulwak ng tubig. Pwede naman eh. Kaya lang ang tindi ng galit niya. Tara, sama kayo sa amin. Pagsama ng mga Israelita, akala naman ng mga Israelita, may bit-bit ng mga galong-galo na tubig si Moises. Pumunta. Pagkaharap mo, nakikita niyo tumbatong to, mga suwail. Di ba, hello? Nandiyan pa po ba tayo? Kayong mga mareklamo, kayong mga matitigas sa mukha, kayong matitigas sa ulo, hinataw niya. Bigla bumulwak ang tubig. Marami ang napapahamak kasi bakit? Hindi mahaba ang pasensya. Are you there? Sabi mo sa katabi mo, pwede mo ikapahamak ang ikli ng pasensya mo. Alam niyo po ba kung saan nakikita yung ikli ng pasensya? Hindi naman dun sa panggigigil mo sa loob eh. Alam niyo po kung saan nakikita? Sa tabil ng ating bibig. Amen? Malalaman ng mga tao na may ikli pasensya mo, wala kang self-control kapag bumuka na yung bibig mo. Kasi bakit andun lahat ng gusto mong sabihin? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Makakapag-curse ka na, makakapagsalita ka na ng hindi maganda, sasabihin mo na, ikaw pangit-pangit mo rin naman! Ganun nga sabihin mo. No? Samantalang dati, sinasabihan mo maganda. Amen? Ngayon, sasabihan mo na ng masasakit, ng masasama. Are you there? Nandiyan pa po ba tayo? So, maraming napapahamak to that matter. Then, we need to exercise self-control. Amen? Are you excited? Ano yung mga biblical principle na gusto sa atin na ituro ng ating Panginoon in this topic? Grabe, no? Kailan kaya magiging ganyan ka to? Saan? Ba't kasi yung panilagay kong picture dyan eh? To exercise self-control, ano yung mga biblical principle? Excited ka na? Excited ka na? Sabi mo sa katabi mo, excited ka na? Ito yung una mong gagawin. No? To exercise our self-control is you need discipline. Everybody say discipline. Discipline. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 24? Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong nananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali. Ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Amen? Verse 25, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Lahat po tayo, mga kapatid, in this Christian world, no, lahat po tayo tumatakbo towards to our purpose, towards to our goal. At yung goal na yon, yung gantimpala na naisibigay sa atin ng Panginoon. Nandiyan pa po ba tayo? Ano sabi diyan? Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakilanman. Kaya nga, may layunin at direksyon ng ating pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, good news, panalo si Pacquiao. Nasingit ang boksingero eh, panalo daw si Pacquiao. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang aking sarili. Grabe, no? Si Pablo po yung nagsasalita. Si Pablo, lingkod ng Panginoon.
isa sa naging assignment niya sa kanyang sarili towards in his service to the Lord. Ano yon? Disiplinahin ng sarili. Sinusupil ko ang aking sarili dahil baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ako naman ang hindi makatanggap ng gantimpala. Nagets nyo po? So in short, parang gustong sabihin dito ni Paul, you need to practice what you preach. You need to practice what you believe. Amen. Are you there? Nandiyan pa po ba tayo? Na kung ano man yung mga nakikita natin na kailangan ayusin sa ating sarili, disiplinahin natin ito. Amen. Disiplinahin natin ito kasi bakit? Ayaw ng Panginoon na yung bunga ng banal na Espiritu Santo maubos. Gusto ng Diyos, naka-intact pa rin yung mga bunga na yan sa sanga ng iyong spiritual na buhay at wag na wag yan malalaglag. Kaya naman, kailangan mo ngayon magkaroon ng matinding disiplina. Amen. Pag dinisiplina po natin yung ating sarili, malaking factor niyan, marami ang magtitiwala, marami ang magagawa. Alam niyo po, ang ganda ng bunga niyan kapag disciplinary pagdating sa sarili. Especially, hindi ka kumukompromiso. Amen. Napakagandang karakter na disiplinado ka, lalo't lalo na sa Panginoon. Amen. Hindi ang hindi, oo ang oo. Nandiyan pa po ba tayo? Meron po ba dito nakaranas na dinidisiplin ka, masakit? Meron po ba dito dinidisiplin ka, masaya ka pa? Walang masaya sa dinidisiplina. Bagkos, makirot yan. Napakasakit sa dibdib niyan. Kaya kapag dinidisiplina, alam nyo, iyan yung napakagandang factor para at least anong mangyayari sa atin? Umayos ang ating buhay. Napansin ko noon, alam niyo po, I just want to share this short testimony ng aking pong karanasan dito sa ministry. Dati po, kapag ako po ay isinasama ng mga dating mga ka-churchmate namin sa mga simbahang pinanggalingan ko, tingin po sa akin sagleta, lalo na kainan. Ayan, makaka-relate yung iba. Lalo na kainan. Kapag isinasama po ako ng mga kasama namin, yung unang sama nila sa akin, dahil hindi ko pa alam yung ethics pagdating sa kainan. Alam niyo po si Pastor Eman, hindi pa ako pastor noon, yung plato ko punong-puno. As in. At wala akong pakialam kung yung mga kasama ko na doon sa lugar na yon, yung iba hindi makakakain. Basta yung plato ko puno. Hindi, ganun talaga. I just want to be frank in that aspect of my character. Nung ako po ay bata pa sa Panginoon. No po hindi pa ako pastor noon. Alam nyo, pangalawang event, patlong event, pang-apat na event, hindi na ako isinama. Tapos, dumating ang punto, ako pa yung magtatampo. Ba't kaya hindi na ako isinama sa mga lakad nila? And then merong isang concern Netizen, isang concern na kapatiran ang kinausap ako. Alam mo, kaya hindi ka na isinasama? Para kang PG. Imagine that. Para kang PG. Para kang patay gutom. Halos ubusin mo lahat. Hindi mo iniisip na may mga kasama ka dun sa lugar. Pero alam nyo, habang sinasabi sa akin, parang lumulubog ako sa lupa. O lupa, kainin mo ko. Yung ganun na yung senaryo. Oo, I believe may mga, hello, may tinuturo sa atin ng Diyos dito. Ang lakas kong kumain. To the point na ganun talaga. As in, no? Talagang kain lang. Tapos papangalawa pa.
Di ba, pangalawa pa ako. Yung hindi ko man lang inisip, baka meron pang hindi kumakain. Nung ni-review ako doon ng isang kapatiran ng church, kaya hindi ka na siguro isinasama. Paano? Lakas mong kumain. Ganon, di ba? Hindi ka naman, patay gutom ka ba, man? Ganun. Alam mo yung mga term na ganon, hirap lunukin yung laway. Hindi naman po. May ganito ba na dito? Meron ba na? Wala dito niyan sa pangalan ni Jesus. Wala, di ba? Yung culture na parang, ano mo yun, wala kang pakialam sa mga nasa paligid mo. Dinisiplina ko sarili ko doon. No? Ngayon, sabi nung nagkumausap sa akin, dahil kinausap na kita, next time, alam mo na gagawin. Tinuruan niya ako. Ano sabi niya sa akin? Paunahin mo yung iba. Mas maganda na nasa dulo ka. Ito yung principle na binitawan niya sa akin. Ang ganda. Ipasok niyo sa inyong puso. Manguna ka sa paglilingkod. Mahuli ka sa pagkain. Are you there? Manguna ka sa paglilingkod, pero mahuli ka sa pagkain, sa kainan. Ganon. Sabi niya, isasama ka na namin. Alam niyo, nung sama na namin ganon, Nakainan na. Talaga ko yun nasa, hintay ko yun. Matapos sila na ano. Ganyan, hinihintay ko talaga matapos sila ng pagdating sa pagkain. As in. Nung nakakain na lahat, yan, kakain na ako. Ganyan. Okay na ako na, ganyan na. Tapos hindi ko na pinupuno yung plato. Ganon. Kapag inalok ako, man, may pagkain pa. Punta, ay sige po. At least, di ba? At least nag-offer. Parang ganon ang ginawa ko na. Amen? Meron pa. Meron nag-invite sa akin, celebrity po ito, celebrity singer, ayoko na lang pangalanan. Sabi sa akin, Pastor, can I invite you to preach doon sa burial ng aking tito? Taga-Victory po ito. Sabi ko, yes, sure. Why not? Etong lolo nyo, nagpantalo na maong, nag-rubber shoes, nag-t-shirt. Kasi alam niyo naman, sanay akong mag-preach ng mga kanto-kantong lamay lang. Hindi nagtatanong. Anong lugar nung pupuntahan? Anong itsura ng pupuntahan? Naka-t-shirt lang ako, nakamaong na pantalon, naka-rubber shoes. Pagpasok ko doon sa chapel, lahat nakabarong. Doon napasok ko. Magpipreach ako sa lamay. Nakaganon lang. Naku, lapit ako doon sa nag-invite. Ma'am, sorry. Hindi, akala ko kasi, hindi, okay lang po, Pastor. Sabay lapit sa kanya isang kaibigan na taga Sun Life, no? Sabi sa akin ng isang kaibigan na to, Pastor, next time, turuan kita. You need to ask first. Anong itsura ng lugar, anong ganito, para hindi ka napapahiya sa sarili mo. Sa amin, walang problema naman yan, Pastor. It's okay. No problem. Kasi hindi naman kami tumitingin sa itsura mo eh. Anointed ka. Alam namin may mangyayari ngayong gabi. Pero next time, if you want to consider, di ba, kung para lang hindi ka mapahiya sa sarili mo. Kasi ako napahiya ako sa sarili ko eh. Nung pagtingin ko lang, lahat nakabarong. Lahat nakapormal. May lamay palang ganun. Hello? May lamay palang ganun. No, na lahat nakabarong, lahat formal. So, after that, inaalam ko na ano yung itsura ng lugar na pupuntahan. So, merong disiplina. Amen? Kasi bakit? Titignan ka eh. Titignan ka, front at dala mo ang Panginoon. Amen. Amen. Kailangan ayusin mo ang sarili mo. Bakit? Baka pagkatapos mo mangaral sa iba, ikaw naman ang itakwil. Amen? Though many people are looking for the heart, pero iba pa rin sana kung isasabay mo yung physical appearance. Amen. O sabi mo sa katabi mo, may tinuturo si Lord. Alam nga naman, nagpunta ka ng dagat, nakatuksido ka.
Amen? Ayusin. Hello? Ayusin ang sarili. Amen. Wala naman siguro kayo nakitang song leader na pagtaas ng kamay, naka-crop top. Wala naman siguro, no? Taas ang itim pa ng pusod. Sobrang dumi. No? Wala naman siguro gano'n. Sa sobrang dumi. Di ba? May nakuha po tayo. You need to have a proper appearance kung ano ba talaga yung ginagawa mo sa buhay mo. Especially if you are a servant of God, if you are a worshiper, and blah, 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 and so, iba pa rin na napaka maayos ang tingin, maayos ang itsura. Simbahan ng puntahan, magmukhang magsisimba. Hindi yung magmumukhang mag-beer house or magmumukha kang pupunta ng bingguhan. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Pakitignan ng katabi mo may tinuturo si Lord. At isa pa sa factor, ito po, no, medyo ano po ito, and please, huwag kayong ma-offend. I decree and declare walang ma-offend. Isa sa mga kailangan mong isa sa kailangan nating matutunan at itinuturo sa atin ng Panginoon, etong isang principle na to. You need to die in yourself. Alam mo, in service to the Lord, in Christianity, especially in 9 fruits of the Holy Spirit, number 1 na gustong ituro ng Panginoon, mamatay ka na. Okay, ma-offend ha, pakisabi sa katabi, mamatay ka na. Sa sarili. Sa sarili, ha? Sa sarili. Parang yung titig kasi parang yung titig ni JB, mamatay ka na. Parang hindi ka nun, bro, hindi ka nun. Mamatay ka na sa sarili. Amen? Kasi you need to die to yourself. Amen? Alam niyo po ba na yan din ang tinuturo ng Biblia? Kapag buhay ka pa sa iyong sarili, mahirapan ka. Next one, tignan po natin to. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Kaya nga doon sa pagkain, kailangan nasa dulo ka eh. Amen. Pagpasok ng events, entitled ka, gusto mo, may upuan ka kaagad. Hinahanap mo yung pangalan mo doon sa mesa. Pag hindi mo natagpuan, magtatampo ka pag naandun ka sa kasalan. Ang dami kong kasalan pinupuntahan every week, mga kapatid. At nakakita ko ng mga bisitang titigas. Lalapit sa coordinator. Ba't wala yung pangalan ko sa table? Kasi yung iba may mga pangalan sila. Ba't mo lang pangalan? Kapag wala pong pangalan sa table pero nasa guest list, doon po kayo sa table na walang pangalan. Ayoko, doon ako sa table na may... Hindi mo ba ako kilala? Parang, hello, napaka-entitled. Nandiyan pa po ba tayo? Alam mo, hindi Kristiyano. Pero kapag Christian, pagpasok sa event, hindi ganun ang ugali. Amen. Yung pagpasok mo, bida-bida ka kaagad na talaga naman gusto mo na, upuan ka, lahat nandiyan, pangalan ko malaki. Amen. Hindi ganon, kapatid. Nandiyan pa po ba tayo? So parang entitled tayo sa mga bagay-bagay. Kaya dapat sabi ng Panginoon, isa sa tinuturo niya sa self-control, you need to be die in yourself. At dapat lagi ka nasa dulo. Hindi yung sarili mo ang inuuna mo. Amen. At dapat handa siyang humarap sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat ang taong naghahangad maligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Sa sobrang entitled mo, bibilis ang buhay. Mamimit mo kagad si Lord. So, paano ang gagawin mo para tumagal ka? Ganito lang kasimple, maging entitled ka, uuwi ka kagad kay Lord, or i-consider mo ang iba, promise, makakasama ka namin ng mahaba. Amen? At kung sino man ang taong nagnanais na mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ito pa. Ano sabi ng Romans 6:11? At dahil kay Kristo, at dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay. Grabe, no? Patay na sa kasalanan at nabubuhay na dapat para sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, you need to be die to yourself. Pag kinat ka, huwag mong businahan ng mahaba. Isa lang,
Ganun lang. Okay na yon. Okay na yon. Huwag mo nang habulin para murahin at pagbubuksan mo ng bintana. Ano gagawin mo? Pag kinat ka, isang busina, tut, God bless you. Ganun na dapat. Hello. Hindi yung magbibitaw ka pa ng curse. Life and death is in the power of tongue, and to those who love that word will eat fruit. Sino ang kakain ng bungang sinasabi mo? Kapag hindi maganda, hindi yung sinabihan mo. Ikaw. Kaya hindi po ako naniniwala, sorry for the word, tingin po sa akin saglit, hindi po ako naniniwala sa declaration ng incantation sa mga Christian na sumusunod kay Lord. Hindi ko kailangan magpaputol. Bakit? Buhay ang salita ng Diyos. Amen. Hello, buhay ang salita ng Panginoon. Pag may nagsalita sa akin ng hindi maganda, hindi ako ang kakain nun. Siya na nagsabi sa akin nun. Kasi bakit? Buhay ang salita niya. And to those who love that word will eat its fruit. Ang kakain ng curse, ang kakain ng incantation, ang kakain ng mga salitang hindi maganda, hindi ikaw na sinabihan. Sino? Yung mga nagsalita sa iyo ng hindi maganda. Kristiyano ka, nagsalita ka ng hindi maganda. I tell you, sorry, life and death is in the power of tongue. Amen. Ano sabi ng John chapter 1? And the word become flesh. Kanino nangyayari yung word? Sa'yo tuloy. Madapa ka sana! Ayun, nadapa ka nga. Ikaw yung nadapa, hindi siya. Mapahamak ka sana, ikaw yung napapahamak. Kaya mag-ingat, amen? Hello. O kaya, ano sasabihin mo lagi sa kapwa? Blessing. Amen. Di ba yung anak mo, tigas ng ulo, sabi mo, bait-bait niyan. In Jesus' name. Hello. Next one. Eto pa. Anong principle ang maganda na gustong ituro ng Panginoon? Obedience. Ano sabi ng 1 Samuel 15:22? Samuel said, "Has the Lord as a great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obedience to the voice of the Lord?" Ano sabi niya? Behold, to obey is better than sacrifice. Ano mas after si Lord? Sa obedience mo, hindi dun sa ginagawa mo. Ang laki ng tithes ko ngayon, pastor. Ibe-bless ako ni Lord. Hindi. Doon pa rin sa obedience. Amen. Sinacrifice ko, pastor, yung aking ganito, ganire. Para lang makuha ko ang matamis niyang oo. Hindi. Yung obedience pa rin. Amen. Hello. Pag masyadong matigas ang ulo mo, mapupunta ka sa hindi karapat-dapat na tao. Amen? Pero kapag natuto kang makinig sa Panginoon, mapupunta ka sa tamang tao. Amen? Lalo na kabataan, makinig mga kabataan na narito. Mag-iingat sa pag-ibig. Puso yan. Mag-iingat sa puso. Di ba ano sabi ng mundo? Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Sabi ng mundo yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Ano sabi ng Bible? Guard your heart. Ayan ang sabi ng Bible. So, hindi sinasabi ng Bible na sundin mo puso mo, sinungaling yan. Protektahan mo yung puso mo kasi maraming tulongges dyan. Amen. Kasi bakit? Konting pangako niya, konting kindat lang sa iyo niyan. Oo, ka na kaagad. Ano mangyayari? Mapapahamak ka dyan. Mga kabataan, makinig. Masarap ang isang relasyong ipinanalangin at niluto, no, sa presensya ni Lord. Amen. Ano gagawin ng Panginoon? Magbubunga ng maganda. Parehas kayong nakataas ang kamay na maglilingkod sa Diyos. Wala. Boyfriend mo, wala dito. Mukhang may pinaririnig si pastor. Meron nga! Boyfriend mo, wala dito. Unbeliever pa. Girlfriend mo, wala dito. Unbeliever pa. Amen. Pastor, pupunta siya dito mamaya. Alin, para sunduin ka. Hindi ganon, kapatid. Alam niyo, ang ganda ng sinasabi ng Panginoon. Kung marunong ka lang sumunod, hindi ka mapapahamak. Amen? Kaya nga sabi niya, for me, obedience is better than sacrifice. Hello, nandiyan po ba tayo? Kaya sumunod kahit hindi alam ang kasunod. Kasi minsan parang ang hirap, yung iba sabi niya, ayokong isugal, ayokong ipusta. Tama na yung nakikita ko physical.
Kaysa naman pray ako ng pray, Lord, sino ba? Siya na 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 ba? Yung talagang pray ka ng pray. Di ba? Alam mo, minsan matuto ka maghintay. Sarap kaya na naghihintay. Hello? Nandiyan pa po ba tayo? Sumunod kahit hindi alam ang kasunod. Di ba? Si Tito Ricky, tagal na doon naghihintay. Mo, dadating din niya sa pangalan ni Jesus. Ipag-pray na natin yan, ipag-pray. Kasi alam niyo, isa sa factor sa napansin ko, tingin po sa akin saglit. Tingin po sa akin saglit. Isa sa factor na napansin ko, sa Panginoon ganito yan. Pag may gusto kang the best, make yourself best first. Amen? Gawin mo munang best yung sarili mo doon sa pinagpe-pray mong the best. Baka mamaya, kaya napunta ka sa hindi the best, kasi hindi ka rin the best. Amen? So make yourself best for the one that God prepared for you. Yan yung the best din na piniprepare sa iyo ng Panginoon. Kasi alam nyo, kapag sinabi ni Lord, ibig sabihin nun, may pagpapala doon. Isa yan sa napansin ko din sa Diyos. No, minsan, ang hirap sumunod sa Atin, kasi bakit? Mas magaling pa tayo sa Panginoon. Like Moises, sometimes we know that our God will do His part to our needs, but we always choose to help Him to answer it. What? Naniniwala kang may gagawin ng Diyos, pero pinangungunahan mo ang Diyos. Meron maraming ganyan, mga kapatid. Hello? Lord, alam ko, ibe-bless mo ako, pero lalapit na ako doon para butangan ko naman niya. Alam mo na ibe-bless ka ni Lord. Alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya lang, ang problema, you help God. Kailangan ba ni Lord ng tulong mo? Hello? No? Tinutulungan natin si Lord sagutin yung niya yung gusto niyang mangyari. Hindi ganon si Lord. Amen. Hello? Why? Because patience is not the ability to wait, but how we act while waiting. Amen. Hello? Ang problema, lagi tayong, Lord, unahan na kita. Kaya, anong nangyayari? Iba yung naigagalaw mo. Iba yung nagagawa mo. You know that there is a story in the Bible na may pangako si Lord pero pinakalma nila yung pangako ni Lord. Are you excited? Eto sila. Si Abraham, si Sarah, and si Hagar. Kilala niyo yung tatlong yan? Kung nagbabasa ka lang talaga sana ng Bible, kilala mo sila. Etong si Abraham, pinangakuan ni Lord. Pinangakuan sila ni Lord, ni Sarah. Ano pangako ni Lord sa kanila? Magkakaanak kayo. Magkakaanak kayo. Tindi, no? Habang naghuhugas ng pinggan si Sarah, biglang naghahagal pa, kanloko. Imposible. 99 na ako, 100 na si Abraham. Ang labo. Hello? Are you there? Ang tagal mo ng menopause. Imposible. No, talaga naman. Matanda na sila. Malabo na magkaanak. Biglang nangako ang Diyos. Okay, same day. Same moment. Babalikan kita next year. May anak ka na. Are you there? Lupet, no? 100 years old. Bigla, magkakaanak na, lumabas. Ano sabi ni Lord, bakit mo ko tinatawanan? Matawa-tawa ka. Ha? Bakit? May imposible ba sa Panginoon? Amen. At etong si Sarah, narinig niya ang pangako ni Lord, pero ang gusto ni Sarah, tulungan niya si Lord. Nandiyan pa po ba tayo? Ano sabi ni Lord? Manganganak kayo, magkakaroon kayo ng anak, at ang malupit doon, yung magiging anak nyo, sindami ng bituin sa langit, at sindami ng buhangin sa dagat. At talaga,
Lord, huwag kang magbiro ng ganyan. Malabo. Hindi nagtiwala si Sarah. Alam niya yung pangakong yon, baka may solusyon. Ganon tayo minsan kay Lord. Alam natin yung pangako ni Lord, ngayon tayo mismo yung nag-iisip ng solusyon doon sa pangako ni Lord. Hello! Hindi ganon si Lord. Ano sinabi ni Sarah? Hagar! Halika. Mamaya ha, sipingan mo yung asawa ko. Kasambahay ito. Hello. Kinausap ngayon ni Sarah si Moises. Si Moises, si Abraham. Sabi niya, yung akin na lang kasambahay ang iyong sipingan. Para magkaroon tayo ng answered prayer. Answered prayer daw. Sumiping si sumiping si Hagar kay Abraham at nagkaroon ng Ishmaelita. Hanggang ngayon, naggegerahan sila. Nandiyan pa po ba tayo? Tignan niyo po yung pagtulong ni Sarah. Hanggang ngayon, may gera sila. Hanggang ngayon, nagtatalo ang Israel at ang mga Palestinian. Why? Because of this one. Amen. Sometimes, hindi doon sa ang pasensya, yung maghihintay ka lang eh. Hindi. Alam mo, yung kung paano ka mag-act while waiting eh. Amen? Yung self-control mo doon sa pinangako sa iyo ng Panginoon, doon sa ugali mo, kapatid. Ang ganda ng destiny mo, ang ganda ng purpose sa iyo ni Lord, napuputol kasi bakit? Pinangungunahan mo si Lord. Na ang tingin mo, may mas magandang plano ka kaysa kay Lord. Yun ang mahirap, mga kapatid. Bakit? Pastor, natatakot ako eh. Baka kasi mamaya, hindi tumugon ng Lord. Hello? Kailan sumira ang Diyos sa kanyang pangako? Never sumira ang Diyos sa kanyang pangako. Alam niyo, mas maganda pa nga na kapag sumunod ka, yung hindi ka mag-e-expect kung ano yung istoryang nasa utak mo. Mas maganda pa nga na kapag sumunod ka sa Panginoon, Lord, ikaw na bahala. Mas maganda, full of surprises. Kasi minsan nag-i-imagine ka eh. Ini-imagine mo sumakses ka eh. Are you there? Step by the step. Pero yung imagination mo minsan hindi maganda. Hello, akala mo yun na, yung nakikita mo sa imagination mo, yun na yung plano ng Panginoon, hindi mo alam, mas maganda pa pala yung pinaplano niya. Amen. Hello, akala ko talaga mananatili na tayo sa Garden of Eden eh. Sa totoo lang, yung binabatuhan tayo ng ihi ng arinola at saka ng poop ng mga aso, akala ko talaga mananatili na tayo dun eh. Oo, talagang as in. Inaano ko na yung sarili ko na mukhang talagang hanggang dito na lang kami. Amen. Kahit anong prayer namin ni Mrs. di sumasagot. Lord, ano ba paghihintay gagawin namin, Lord? Hello. Tapos ang Lord biglang sasabihin, ano bang inihiga-higa mo pa dyan? Tumayo ka, maghanap ka ng lupa. Wala akong pera. Yun nga yung pangako ni Lord eh. Amen. Hindi ko naisip na gagamit ako ng magandang lapel. O, diba? Medyo pricey kaysa doon sa gamit natin dati. Yung mga gamit natin, basta, medyo, kahit papano, mabigat na talaga sa bulsa. Amen? Dati, tangkyapo-kyapo lang tayo, mga kapatid. Hello, pakitignan mo naman yung katabi mo, sabihin sa katabi mo, ngayon, medyo branded na. Hindi ba? Hello, are you there? Unti-unti, hindi ko po nakita na ang ministry nito, darating ang time ganito yung mangyayari. Dati hindi tayo makapag-jacket. Kulang na lang isuggest ko, magsando kayong lahat sa sobrang init. Ngayon, nakakapag-jacket tayo, ang lamig. Amen. Kasi bakit? Ilang aircon niyang nakikita mo na yan. Bahala ka mag-yelo dyan. So alam niyo po, yung paghihintay, nakabase sa kung paano ka magre-react doon sa pangako ni Lord sa iyo. Kaya yung fruit of the Holy Spirit na self-control,
kapatid, panatiliin mong nakayakap yan sa sanga. No? Na huwag malalaglag. Kasi alam mo, ang maganda dyan, mapitas yan. Mapitas ng ibang tao. Hindi batuhin ha, mapitas. At matikman nila, grabe ang haba ng pasensya ng taong ito. Grabe yung self-control. Amen. Amen. Kagaya ng nangyari sa kanila. Maging lesson sa atin. Ang istorya ni Abraham, ni Sarah, ni Hagar, and ni Moises. Amen. Si Moises hindi nakapasok sa lupang pangako. Why? Because of his character, napaka-impatience. Yung self-control, wala. Amen. Ganun pa rin naman. Pastor, okay lang din yun. Sa langit pa rin naman ang punta ko. Yes, of course. Sa langit pa rin naman ang punta mo kung wala kang self-control. Amen. Yes, of course. Kaya lang, my question is this. You know that there is a difference between who serve the Lord and who does not. Kung marami kang excuses kay Lord, kung marami kang excuses sa destiny mo, sa purpose mo para sa Panginoon, I tell you, hindi mo hawak ang buhay mo. And I just want to end to this conclusion. Kapatid, wala sa ating nakakaalam kung hanggang kailan ka. Walang nakakaalam sa atin. Masarap na yung buhay na meron po sa atin. No, tayo, magamit po natin dun sa destiny and sa purpose ng Lord po sa atin. Sabi mo sa katabi mo, masarap maubos ang ating buhay para paglingkuran ng Diyos. Amen. Amen. Let's all stand up. And let's pray. Father, thank you so much for this moment. Maraming salamat po, Panginoon, sa fruit of the Holy Spirit. Sa natapos po namin, Panginoon, na series, na nalaglagan ako ng bunga. Lord, salamat, Panginoon, sa last episode, Lord God, ng series na ito. Lord God, pinag-aralan namin yung self-control. Sometimes, Lord, napakaikli ng aming pasensya. Sometimes, ang bilis, Panginoon, na makapag-react kami, Lord, sa mga bagay-bagay, Panginoon. Yung galit, laging namamayagpag sa aming puso. Lord, minsan hindi kami, Panginoon, makagawa ng tama because of this anger, because of this impatient character, Lord, because of this attitude na aming pong ginagawa, O Diyos, na labag sa inyo pong harapan. In accordance to your word, Lord God, hindi mo ito kalooban, hindi mo ito kinalulugdan, Panginoon, na kapag ang tawag ng laman sa amin, O Diyos, ay namayani. Kaya sa mga oras po ito, Diyos, I pray, Lord God, na ang aming puso, Panginoon, ay patuloy niyong maturuan. Yung 9 fruits of the Holy Spirit ay patuloy na maghari sa aming buhay. Patuloy, Panginoon, na ito po ay mag-manifest, Lord, sa iba. At kapag pinitas nila ang bunga na ito, matitikman po nila sa amin ang haba ng pasensya, ang pag-ibig, matitikman po nila sa amin, O Diyos, yung mga bunga na piniprepare mo para sa amin, Lord God. Matitikman po nila, Panginoon, yung inyo pong kapayapaan, pagtitiis, kagalakan, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at ngayon, yung aming pong pagpipigil sa aming sarili. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy ka namin niluluwalhati at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And everybody say, Amen!